Heto na naman tayo mga kailand at nagbabalik para sa panibagong kwento ng Solo Night Spear Fishing. Bago ako mag-umpisa mga kailand ay nais ko lang ipakita sa inyo ang aking mga kagamitan. Sa mga nagtatanong dyan, ito ang pana na gamit ko. Sa online ko nga pala nabili yung rubber at yung wishbone na ginagamit ko dyan. Kung nakikita nyo naman mga kailand na may mahabang lubid at may buya sa dulo, yan yung hila-hila ko habang namamana. At doon na pupunta sa dulo ng tali na may buya yung mga nahuhuli kong isda. Ang gamit ko namang ilaw mga kailand ay Asapi P90 at naka-attach dyan yung isa pang ilaw na para sa camera. DJI Action 3 naman ang gamit kong camera mga kailand. Since na nasa isla kami, lahat yan ay sa online ko lang nabili. Sana ay nasagot ko ang mga katanungan ng ilan sa aking mga viewers. Let's go mga kailand, proceed na tayo sa ating kwento. 6:40 pa lang ng gabi mga kailand ay bumaba na ako. At dito na muna ako sa aking tatay habang siya ay may inaayos dito sa kanyang bangka. Pagsapit nga ng eksaktong alas 7 ay lumusong na ako mga kailand. Sa mga sandaling ito ay napansin ko na medyo malakas ang alon. Pero okay lang at dito lang naman ito sa tabi at kapag nandoon ako sa malalim na part ay di na ito mararamdaman. Dito nga mga kailand sa una kong pagsisid ay nakita ko itong isang trigger fish na nakasiksik sa maliit na butas ng bato. Swerte lang niya mga kailand at di ako nagdadala ng ganong klaseng isda. Kaya naman hinayaan ko na lang siya. Sa di kalayuan mga kailand sa muli kong pagsisid ay nakita ko itong isang surgeon fish na nakatambay sa isang sulok. Sinipat ko na nga siya mga kailand at sa pagpull ko ng trigger ay medyo alanganin ang tama. Kaya naman nakawala pa siya. At dahil nakaramdam ako na maraming salabay o jellyfish ay pumunta ako sa medyo mas malalim para mas malayo sa tabi at nang hindi ko rin masyadong maramdaman ang alon. At dito mga kailand ay nakita ko itong isang long spine porcupine fish or puffer fish na kung tawagin dito sa aming lugar ay taghian. Hindi din ako pumapana ng ganitong klaseng isda mga kailand pero sumisid pa rin ako para lang maipakita sa inyo kung gaano siya kaamo. May mga napapanood ako mga kailand na hinuhuli nila ito at atay ang kanilang paborito dito. Sabi pa nga nung iba mga kailand ay nakakalason daw ito kapag hindi tama ang procedure ng paglinis at pagluto. Sa panibagong dive ko mga kailand ay nakita ko itong isang chicard snapper na sadyang napakailap kapag natamaan ng ilaw ng flashlight. Kaya naman hinabol ko pa rin siya at nagpull ako ng trigger baka sakaling matamaan. Sa mga oras na ito mga kailand ay wala pa rin akong nahuhuli. Kaya naman sa muli kong pagsisid ay nakita ko itong isang dalagang bukid na pag-alagala lang. Sinipat ko na nga mga kailand at sa pagpull ko ng trigger, ayun sa pull at secure na ang first catch ko ngayong gabi. Meron din akong nadaanan mga kailand na isang goldfish at napakahawa ng kanyang pwesto kaya naman nahuli ko rin siya. Sa mga sandaling ito mga kailand ay 3 na ang aking nahuli, hindi ko lang nabidyohan yung isa. At dahil hindi ako makapokus sa pamamana dahil sa sobrang dami ng mga salabay o jellyfish ay nag-decide ako mga kailand na umuwi na lang. Habang ako ay pauwi mga kailand ay may nakita ako isang malaking taklubo. Ngayon ko lang nalaman na pag ganito na pala sila kalalaki ay hindi na sila nakadikit sa bato. Kadalasan ko kasing nakikita mga kailand ay yung mga taklobo na medyo maliliit ang size at nakadikit pa sila sa bato. Dito sa amin ay bawal na itong kunin dahil medyo madalang na ang ganitong lamang dagat. Kaya naman ibinalik ko siya at ilinagay sa isang magandang pwesto para sa kanya. Heto mga kailand at nakauwi na nga ako at kahit papaano ay may 3 piraso akong nahuli. Kunti man ang nahuli ko mga kailand, ang mahalaga ay safe tayo na nakauwi. Kinabukasan nga mga kailand, pag uwi ko galing sa work ay linuto ko na yung mga nahuli kong isda. Habang ako ay nagluluto mga kailand ay sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito para doon sa mga viewers natin na nagpapa-shoutout. Shoutout nga pala sa lahat ng BFP personnel na naka-assign sa San Andres Fire Station sa pamumuno ni SFO3 Benedict G. Putong. Sir, shoutout po sa iyo. At sa kanyang mga kasama na sina SFO1 Daryl P. Bayoneta, SFO1 Jared F. Pahilagutan, FO3 Maria Teresa F. Dalisay, FO3 Ronnie B. F. Maestro, FO2 Jade C. Taladad, FO2 Emmanuel M. Duruin, maging kay FO1 Jen Angelo D. Fabilla, FO1 Jan Francis I. Castillo, FO1 Ariel F. Mariano at syempre last but not the least kay Sir FO2 Jonard B. Penes. Shout out po sa inyo ma'am sir, mag-ingat po palagi at mabuhay tayong lahat. Shout out din sa aking pinsan na isang miyembro ng PNP na si Joshua Seniorin. Ayan, mag-ingat ka palagi pinsan.
At syempre shoutout din kay mate Marion Latayan. Ayan, isang Batanggenyo. Mag-ingat ka palagi mate at sana ay makarating dito sa isla ng Sibali ang pinagmamalaki mong Kaping Barako. Maraming salamat sa inyong panonood mga ka-island, hanggang sa muli. Bye-bye!